Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Ngayon ka bang nababati? Magandang umaga sa bawat isa. Tunay nga na mabuti ang Diyos dahil ngayon yung ating pangatlong araw ng serye ng mensaheng ito para sa ating Holy Week Special. So, first day, tinalakay natin yung dahilan why Jesus came. Doon tayo nagkaroon ng kalinawan kung bakit nga ba dumating si Jesus. And then, the second day, yun yung kahapon, nalaman natin yung tunay na kahulugan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Bakit nga ba siya namatay? Ano yung ibig sabihin ng kanyang pagkamatay sa krus? And then ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay isa sa mahalagang salita na binitiwan ni Jesus sa krus nang bago siya mamatay. At itong salita na ito ay ang word na "It is finished" o sa Tagalog, tapos na. Sa English, na-realize ko ito ay 3 words. It is finished. Pero sa Tagalog, tapos na. Ito ay 2 words. 2 words and then sa English, 3 words. At sa Greek text, kung titignan natin, ito ay 1 word. Tetelestai. Nang ibig sabihin pa rin sa English ay it is finished. At ito yung tatalakayin natin ngayong umaga. Buksan natin muna ang ating mga Biblia sa Hebreo chapter 9, verse 25 to 26. Hebrews chapter 9, verse 25 to 26. Nandiyan na ba tayo mga kapatid? At kung tayo ay nandyan na, babasahin ko na lang po at sundan nating lahat. 25 to 26. Hebrews chapter 9 verse 25 to 26. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But He has appeared once for all, the culmination of the ages, to do away with sin by the sacrifice of Himself. So dito sa ating talata ngayong umaga, sinasabi ng manunulat ng Hebreo na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay at ito ay isang beses lang na ginawa ni Jesus. At ito ay sapat na. Sa Old Testament, kung titignan natin, every year, itong mga pari, itong mga punong pari, sila yung naghahandog sa dakong kabanal-banalan upang bayaran yung kanilang kasalanan. Naghahandog sila ng dugo para sa kalinisan o sa pagpapatawad sa kanila ng Diyos, sa kanilang mga kasalanan. Pero dito sabi sa Hebreo, si Jesus ay kinumpara na kagaya ng isang pari. Subalit si Jesus ang pinaka-great high priest. Siya ay ang higit sa lahat, hindi siya kagaya ng mga naunang pari sa lumang tipan na paulit-ulit, bawat taon ay naghahandog. Ang kaibahan nito, si Jesus ang punong pari at siya din yung naghandog ng kanyang sarili, yung kanyang dugo. At sinasabi dito, ito ay sapat para tayo ay maligtas. So ngayon balikan natin sa John chapter 19 verse 30, sabi ni Jesus, matapos niyang inumin yung alak na ibinigay sa kanya, the sour wine, ang sabi ni Jesus, it is finished. Napakagandang salita. Alam nyo, kapag meron tayong bagay na ginagawa, lalo na kapag mahirap na bagay, alam natin na talagang mahirap matapos, at kapag natapos natin, napakasarap sabihin, it is finished. At ngayon, si Jesus, sabi niya, bago siya mamatay,
it is finished. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang it is finished? It was triumphant outcry. Yung word na it is finished nang sinabi ni Jesus. Kapag sinabi nating triumphant, alam nyo sa mga geras nung unang panahon, kapag nananalo sila, sila ay sumisigaw. Ito yung sigaw ng tagumpay. So, ang pagkasabi ni Jesus ng it is finished, ito ay triumphant outcry na ibig sabihin, siya ngayon ay nagbibigkas ng isang salita ng tagumpay. It is finished. Full of rich meaning. Itong word na it is finished, ito ay punong-puno ng napakagandang kahulugan, malalim na kahulugan. He did not mean merely that his earthly life was over. Nang sabihin ni Jesus na it is finished, hindi lang ibig sabihin nito na sinasabi niyang tapos na ang buhay niya sa mundo. He meant that the work the Father had given him to do was now complete. So ang isa sa ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang it is finished ay ito. The work the Father had given him to do was now complete. Alam natin na si Jesus ay dumating upang gawin ang kalooban ng Ama. At yun din yung tinalakay natin nung first day na ang dahilan bakit dumating si Jesus dahil ito ay nakaplano upang iligtas ang kanyang mga anak. So ang dahilan ng pagdating ni Jesus hindi para payamanin ka. Okay? Hindi para bigyan ka ng buhay na punong-puno ng material na bagay. Ang main purpose ng pagdating ni Jesus ay para iligtas ang kanyang mga anak. So yun yung dahilan. Kaya ngayon, nang siya ay dumating, meron siyang purpose, meron siyang mission. Ang ultimate goal niya sa pagdating ay para maging handog, upang mamatay, upang bayaran ang kasalanan ng kanyang mga anak. Ito yung kanyang ultimate goal, gawin ang kalooban ng Ama. At nang sabihin niyang it is finished, ibig sabihin, the work the Father had given him to do was complete, finished. Kaya sabi niya, it is finished. Christ's atoning work was finished. Yung kanyang pagsasakripisyo, yung kanyang pagkamatay sa krus, pagbabayad sa ating mga kasalanan, it is finished. So, the atoning work of Christ was finished. Redemption for sinners was complete. Ang katubusan ng mga makasalanan ay tapos na. And He was triumphant. Siya ay nagtagumpay. There is victory in His death. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, nang si Jesus ay mamatay para kay Satanas, ito ay tagumpay, namatay ang Mesaya. Pero hindi alam ng kaaway na ang pagkamatay ni Jesus ay tagumpay. So para kay Satanas, kala niya siya ang nagtagumpay sa pagkamatay ng Mesaya. Pero sa pagkamatay ng Mesaya, sa pagkamatay ni Jesus, yun ang tunay na tagumpay dahil yun ang mission niya. When we do our mission, ganun din. Kapag nagawa natin ang mission natin, ano man yan, mahirap man yan, yun ay tagumpay. Kagaya ng ginawa ni Jesus, ang ending ng kanyang ministry, kamatayan. Pero sinasabi ko nga sa atin na siya ay hindi nanatiling patay habang buhay. Alam natin na siya ay muling nabuhay. Yun ang kaibahan niya sa mga nagsasabing sila ang Messiah. By the way, babalikan natin ito at yung muling pagkabuhay ay tatalakayin natin sa Sunday. Pero ngayon, mag-focus tayo sa kanyang word na binitawan bago siya mamatay. It is finished. So, tagumpay ang kanyang kamatayan. Christ had fulfilled on behalf
of sinners. Everything the law of God required of them. So sa pagkamatay ni Jesus sa krus, Christ fulfilled on behalf of sinners. Na-fulfilled niya yung dapat na gawin ng makasalanan. Ng mga makasalanan, everything the law of God required of them. Lahat ng demand ng Diyos sa isang makasalanan ay na-fulfilled ni Jesus. Full atonement had been made. Kung titignan natin, sabi dito, full atonement had been made. Full. Pag sinabi nating full atonement, kumpleto ang ginawa ni Jesus. Ito ay sapat. Yung kanyang pagkamatay ay sapat. Full atonement had been made. Yun ang ginawa niya. Everything the ceremonial law foreshadowed had been accomplished. Alam natin sa lumang tipan, lahat ng ginagawa nilang paghahandog, pag-aalay, lahat ng kanilang mga ceremonial law, ito ay anino lamang ng paparating na Mesaya. Ito ay anino ng gagawin ni Jesus. Ito ay anino ng pagdating ni Jesus at ng kanyang gagawin patungkol sa kanyang pagkamatay, pagbabayad ng ating mga kasalanan. Lahat ng foreshadowed sa lumang tipan, lahat ng kaganapang ginagawa nila, lahat ng mga seremonyas na ginagawa nila, lahat ng iyon ay patungkol sa gagawin ni Jesus. Kaya sabi dito, everything the ceremonial law foreshadowed had been accomplished. Lahat-lahat ay na-accomplish ni Jesus. God's justice was satisfied. Ang hustisya ng Diyos ay nasatisfied. God's justice was satisfied. Sa pagkamatay ni Jesus, natapos, humupa ang galit at poot ng Diyos. Ito ay napakagandang malaman. Para sa ating lahat, ito ay napakagandang balita na malaman natin na natapos na pala ang atonement na ginawa ni Jesus at ito ay sapat. Hindi na pala natin kailangan pang gumawa ng sarili nating paraan para maligtas. Dahil gumawa na ng paraan si Jesus, kaya ang dapat lang nating gawin tayo ay manampalataya at tunay na magtiwala kay Jesus. God's justice was satisfied. Hindi tayo, hindi ang ating mga gawa ang makakapag-satisfied sa Diyos, kundi ang kanyang anak lamang na si Jesus. Siya lang ang makakapagbayad sa ating mga kasalanan. At ito ay nasatisfied. Ibig sabihin dito, ito ay sapat. The ransom for many was paid in full. Hindi binayaran ni Jesus yung 90% at bahala ka na sa 10%. At hindi rin nagbigay si Jesus ng possibility na depende sa iyo. Ito, 90% posibleng maligtas ka, pero 10% kailangan mag-participate ka. Hindi ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkamatay. Sabi dito, the ransom for sin was paid in full. Full. Ito ay buong-buo, binayaran ni Jesus, pinagdusahan niya sa krus. Wala kang maidadagdag. The wages of sin were settled forever. Yung kabayaran sa ating mga kasalanan were settled forever. Ibig sabihin, nang binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan nang siya ay mamatay sa krus, ito ay na-settle down forever. Hindi ito yung nagkasala ka ngayon, and then kailangan mamatay ulit ni Jesus sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Yung kanyang pagkamatay, ito ay nangyari lang once and for all. Kaya siya ay iba sa mga punong pari sa lumang tipan. Sila ay gumagawa nito taon-taon, naghahandog sila ng mga hayop. Pero iba si Jesus. Minsan lang siyang namatay at ito ay sapat. Sabi dito, the wages of sin were settled forever. Kaya kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus,
yan ay sapat. Ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay sapat upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Wow! Amazing! Forever! Sabi nila, sa pag-ibig, walang forever. Pero sa forgiveness, merong forever. Dahil dito natin tunay na makikita ang katapatan at kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. That's why nothing can be added to the work of Christ for salvation. Nothing can be added. Sabi dito, nothing can be added to the work of Christ for salvation. Wala tayong maidadagdag para sa ating kaligtasan. Yung ginawa ni Jesus ay sapat. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo, maglakad ka ng nakapaa, ipapako mo yung sarili mo sa krus, latiguhin mo yung iyong likuran. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo at wala kang magagawa para dagdagan pa yung ginawa ni Jesus dahil yun ay sapat na. Kahit anong gawin mo, yun ay sapat. No religious ritual, walang mga relihiyosong ritual ang makakadagdag sa ginawa ni Jesus para tayo ay iligtas. Baptism man yan, o yung tinatawag nating penitensya, o kahit na anong mga gawa ng tao, hindi ito maidadagdag para magkaroon ng bisa o magkaroon ng epekto ang ginawa ni Jesus. Alam niyo yon, si Jesus ay namatay sa krus more than 2,000 years ago. Binayaran niya lahat-lahat. Kaya wala ka nang maidadagdag doon. Yun ay tapos na. Kaya minsan iniisip natin kapag ako ay nagpenitensya, marahil totoong maliligtas ako. Baka kapag nagpabautismo ako, sure na ako ay maliligtas. Wala kang maidadagdag para magkaroon ng epekto yung kaligtasan. Dahil yung ginawa ni Jesus, uulitin ko, ay sapat. Kaya nang sabi niyang, it is finished, tapos na. Sabi dito, no supplemental human works could ever argument or improve the atonement He purchased on the cross. No human work could ever argument or improve the atonement He purchased on the cross. Wala. Hindi natin ito may improve. Wala tayong magagawa para ito ay mas maging epektibo. The sinner is required nothing to earn forgiveness or a right standing with God. Nakita natin, sabi dito, the sinner is required nothing to earn forgiveness or a right standing with God. The merit of Christ alone is sufficient for our full salvation. Tignan nyo, sabi dito, the sinner is required nothing para ikaw ay patawarin ng Diyos. Walang sinasabi ang Diyos na gawin mo to, patatawarin kita. Tumambling ka ng isang beses, maglakad ka ng paluhod, huwag kang kumain ng 10 araw, gawin mo itong mga ito, and then patatawarin kita. Hindi ito requirements ng kaligtasan. Magdasal ka ng 10 beses ng ganitong dasal. Papatawarin ka ng Diyos. Hindi. Walang ganon sa Biblia. Walang requirements. Dahil ito ay ginawa ni Jesus. So para patawarin ka ng Diyos, hindi mo kailangang gumawa ng isang bagay na kakaiba. Dahil ginawa na ni Jesus yung paraan para tayo ay mapatawad ng Diyos. Binayaran niya lahat. Ang dapat nating gawin, magtiwala kay Jesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas.
The merit of Christ alone is sufficient for our salvation. Pag sinabing merit, ito yung ginawa niya. Yung merit ni Jesus. Dahil siya lang naman ang may merit. Alam nyo kapag sinabing merit, halimbawa, ako ay gumawa ng isang mabuting bagay sa isang tao, itong taong ito, pwede niya akong bigyan ng pabuya o reward dahil sa ginawa ko. Yun yung tinatawag nating merit o parang credit. Kumbaga dahil ginawa mo yan, merong reward, may something na pwede kang makuha. Merit. Ngayon, yung merit ni Jesus ay sapat. Ano ba yung merit na ito? Ano ba yung ginawa niya? Una sa lahat, gusto kong maintindihan natin itong merit para mas lalo nating maunawaan kung gaano kahalaga yung ginawa ni Jesus sa krus. Naniniwala, sa ibang relihiyon o samahan, naniniwala sila na pwedeng magkaroon ng merit ang isang tao. Natural, sa madaling salita, yung mga santo. Kapag lumapit ka sa ganitong santo, meron siyang merit na pwede mong makuha. Kaya, ang nangyayari, ang mga tao lumalapit sa kapwa nila tao para makuha yung kanilang kahilingan. Dahil nga, itong taong ito, halimbawa, let's say, ayoko sana magbigkas ng pangalan, pero let's say, isang santo na kinikilala ng isang samahan, halimbawa, naniniwala sila na ito, nung nabubuhay pa ay talagang matuwid, isang mabuting tao, dahil nga siya ay napakabuting tao, naniniwala tayo na kapag nanalangin tayo sa Kanya, diringgin siya ng Diyos dahil siya ay matuwid at mabuting tao. Meron siyang merit. So kaya lumalapit tayo sa Kanya. Pero sa Biblia, ang sinasabi sa atin, yung ginawa ni Jesus ay sapat, once and for all. Actually, wala naman tayong merit eh. Ang tao, hindi tayo pwedeng magkaroon ng merit dahil una sa lahat, tayo ay makasalanan. Anumang gawin natin, gusto kong sabihin, anumang gawin natin sa harapan ng Diyos, ito ay isang maruming basahan. Ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang kinalulugdan lang ng Diyos ay ang gawa ng Kanyang anak. Dahil ito ay matuwid, banal, walang kasalanan, malinis at perpekto. At hindi tayo kagaya ni Jesus. Ang merit ni Jesus ay sapat. Ano itong merit na ito? Yung Kanyang mga gawa ay sapat para patawarin ka ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, na quote mula kay Charles Spurgeon, sabi niya, Christ died for us as He were you. Christ died as He were you. Christ died on the cross as He were you. Nabatay siya sa cross na parang ikaw. Kaya sabi niya, you can stand in front of God as you were Him. Kaya pwede kang humarap ngayon sa Diyos na parang ikaw si Jesus. Dahil si Jesus ay namatay sa krus na parang ikaw. At yun yung confidence na meron tayo. Tetelestai, His atoning work is done. All of it, lahat. Lahat-lahat ay tinapos na ni Jesus. Uulitin ko, wala na tayong maidadagdag sa ginawa ni Jesus. Hindi mo na ito madadagdagan para magkaroon ng epekto o bisa dahil ito ay sapat para tayo ay iligtas. It is finished. Ginawa ito ni Jesus once. At ito ay sapat para tayo ay maligtas. Maraming salamat sa ating lahat, sa mga kapatid na sumubaybay sa mensaheng ito. 3 araw na punong-puno ng mahalagang mensahe patungkol sa pagdating ni Jesus,
sa kanyang pagkamatay sa krus at sa kanyang mga ginawa. Ulitin ko po, ang kaligtasan na nagmumula kay Jesus ay sapat. Tayo ay buong pusong manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos, dahil isang napakagandang biyaya ang maligtas. Salamat, Panginoon, dahil bagamat kami ay walang magagawa, Panginoon, nakikita mo ang aming kalagayan, walang kapag-asa na iligtas ang aming mga sarili. Hindi namin kaya, O Diyos, subalit pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang pagbayaran ang aming mga kasalanan, mamatay para sa aming lugar. Siya, Panginoon, ang nagbayad ng lahat. At maraming salamat, Panginoon, dahil sapat ang kanyang ginawa, sapat ang kanyang pagkamatay, sapat ang kanyang dugo. Wala kaming maidadagdag, wala kaming maibabawas. Ito ay sapat. Salamat, O Diyos, dahil sa kaligtasan na nagmumula sa iyong bugtong na anak na si Jesus, mayroon kaming kumpiyansa, mayroon kaming confidence, mayroon kaming pag-asa na pinangahawakan na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay tunay na maliligtas. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa na nakapakinig ng mensaheng ito, nawa, O Diyos, maranasan nila ang kaligtasan, tunay na manampalataya sila, Panginoon. Maraming salamat muli, Lord. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay walang katulad. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.